good morning everyone. Ah, Kasi ang mahirap kasi sa amin, especially if gagamit ka lang ng one screen is that hindi mo makikita yung reaction ng mga participants ng webinar natin. So ang ginawa ko ngayon, using what we call the second screen. Kasi sa laptops naman natin, meron naman tayong di ba, extra HDMI para ma-insert natin doon yung tinatawag natin na second screen. So what I do, I open Google Chrome for the presentation. At the same time, nag-open ako ng Microsoft Edge. Dito ko naman siya ipinakita sa second screen for the purpose of makikita ko yung mga reactions nyo dito sa screen ko. So, okay naman. Meron naman mga reactions na makikita. Yun lang yung ginamit ko ngayon. Yung adjustment na ginawa ko for this day. Okay. So, this is just a continuation with Madam Charis. Maganda naman yung nagiging yung nagiging discussion niya. So this is with regards the policies, practices on cyber safe online teaching and learning. Ayan. So kanina, Madam Charis has discussed with you with the cyber security, in which pagdating sa cyber security, this is everyone's responsibility. Trabaho po natin lahat ito. Minsan, pag nasa loob tayo ng organization or ng isang company or ng isang school, minsan may thinking yung ibang computer user na ang ginagawa nila, trabaho ito ng mga IT personnel natin pagdating ng cyber security. Pero hindi po. Ito po ay trabaho nating lahat. Kasi nga, individually, we are engaging ourselves to the computer world. Pumapasok po tayo doon sa tinatawag natin na cyberspace. Pagpasok natin doon sa cyberspace, kasi nga ganito yung mangyayari eh. In a real world, nakaupo lang tayo. Pero nung gumamit na tayo ng internet, pumasok na tayo sa cyberspace, ang nangyayari kasi is that parang meron tong avatar na siyang magpe-perform ng task na ginagawa mo in the real world, na siya naman yung gumagawa nun doon sa tinatawag natin na virtual world. Kaya nga, dahil nga ikaw mismo ay pumasok sa tinatawag natin na cyberspace, so it is your responsibility ngayon yung cyber security natin, di ba? Okay, so by definitions, ito yung definitions na binigay ni Madam Charis. It is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approach, yung mga actions, yung mga training, mga best practices na nalalaman natin, assurance tsaka technologies na pwede nating gamitin for us to be protected sa cyber environment, and of course within the organizations that we belong to, especially safety na rin po ito sa tinatawag natin na ating computer or user asset. Ano ba yung mga user assets na tinutukoy natin? Ayan. Kasi nga tayo ay pumasok sa cyberspace, we have to use what we call devices. Anong mga devices yung ginagamit natin? Maswerte tayo na mga instructors kasi minsan nakagamit tayo ng tinatawag na personal computer. O di kaya naman ay meron tayong access to use a laptop. Even though there are some students naman na kaya rin nilang gumamit ng personal computer nowadays tsaka laptops, pero hindi lahat. Kasi karamihan nga ng student natin ay gumagamit ng mobile phone, in which if you will try to compare its screen, mas maliit yung screen ng mga Android phone. Even yung tinatawag natin ng mga tablet. So, dahil nga pumasok tayo sa cyber world, ito yung mga user asset na tinutukoy na kailangan din nating protektahan. At hindi lang itong mga hardware ang kailangan protektahan. Kasi nga, pumasok tayo sa tinatawag natin na cyberspace, the virtual world, nakasanayan na natin na gumawa ng tinatawag natin na mga email account using the different email services. Ayan, karamihan sa atin gumagamit ng Gmail o di naman kaya ay Yahoo Mail. Hindi ba? And then, nung meron na tayong account, sa paggawa natin ng account, hindi natin binabasa yung tinatawag na YOLA o yung tinatawag natin na End User License Agreement. Hindi naman ibig sabihin doon na talaga na you're trying to get a certain license, but instead,
Yun yung parang pinaka-agreement ninyo between ikaw as the user of a Gmail or Yahoo Mail tsaka ng provider na si Gmail or si Yahoo Mail. Ang ginagawa natin, dahil nga marami yung babasahin with regards to rules, ini-escape lang natin yon. Para sa akin, wala man namang problema if you will try to create your Gmail account. Provided, huwag mo lang ibigay lahat ng informations within yourself. Kasi baka doon ka magkanda loko-loko pagdating ng panahon. So, it would be alright if you have to provide your tama mong pangalan, yung first name, middle name, last name, okay na yon. And then, huwag mo nang dagdagan pa ng other additional informations na it might be used against you pagdating ng panahon. Tama na yung gumamit ka ng totoong pangalan kasi naman, just in case that you will be using this Gmail account to some other personal use para makilala ka ng mga kakilala mo once nagpadala ka ng email, so tama lang naman nagagamit ka ng totoong pangalan. Pero wag mo nang dagdagan pa ng any other informations na pwede ka ngayong maput into jeopardy pagdating ng panahon. Okay? So dahil nga meron na tayong Gmail account, gumamit na tayo ng Facebook. Kung dati gumagamit tayo ng Friendster, pero dahil nga nawala na si Friendster, halos karamihan are nag-shift papuntang Facebook. Kaya tayo ngayon ay merong tinatawag na mga Facebook account. Yung iba naman, meron ding Twitter account. Yung iba, meron na rin mga TikTok kasi nga nung pandemya, siya na yung naging gamit nila para malampasan nila yung boredom na nararamdaman nila within their houses. At least may pakita nila kung ano yung ginagawa nila everyday life. At yung iba naman, gumagamit ng Instagram. Pero dahil nga tinamaan tayo ng pandemya at nasa bandang hulihan na tayo, nasa last part na tayo ng ating school year, at hindi na pwedeng pumasok pa yung mga students kasi nga may pandemya na. So para lang matapos yung school year natin, lahat tayo halos ay naghahanap ng paraan kung paano natin ma-continue yung school year na yon, last school year, nang sa gayon ay ma-end natin smoothly yung school year. So karamihan sa atin gumamit ng tinatawag na mga LMS or tinatawag natin na Learning Management System. Merong gumagamit ng Google Classroom which is free, even though meron siyang tinatawag na Google Suite, pero meron din namang libre. Meron din gumagamit ng Moodle, o meron din naman gumagamit yung may bayad na Neo LMS, at marami pang ibang LMS na pwedeng gamitin. And for us to be able to collaborate with our students, gumagamit tayo ng tinatawag na other web application softwares para makapag-discuss tayo sa kanila at makapag-collaborate online. Kaya minsan gumagamit tayo ng Jamboard o kaya Siteboard. Itong dalawang ito ay ginagamit siya as parang online bulletin. Para siyang isang tinatawag na whiteboard, online whiteboard, wherein if you will try to, halimbawa, nagtuturo ka ng mathematics, di ba? If ever you will try to write your problem there, the students, in real time, pwede siyang magbigay ng kanyang sagot doon. Yun yung kagandahan ng tinatawag natin na Jamboard. Si Freezy naman, ginagamit siya just in case that you will try to create your PowerPoint presentations tapos you have to put it online. Even though kay Google, meron din naman tayong tinatawag na Google Slide. Meron namang marami pang PowerPoint presentations, web application softwares na pwede natin gamitin through online. At yung iba, gumagamit po tayo ng YouTube para makapaghanap doon ng mga tutorials na pwede natin ibigay sa student as supplement to the topics that we have shared to them. Hindi ko lang alam kung gumagamit kayo ng tinatawag na ThinkLink na pwede nyong ilagay yung mga the same videos doon or any other things na pwedeng makatulong para sa pag-aaral ng estudyante. So kung dinidiscuss natin kanina-kanina lang is yung hardware, ito naman yung tinutukoy ko na mga software applications na ginagamit natin na nilalagyan natin ngayon ng tinatawag na personal information. We're even creating our own account in Facebook. Minsan hindi lang isa, minsan hindi lang dalawa, minsan umaabot tayo ng 5, di ba, ng mga Facebook account. Nilalagay natin doon yung tinatawag natin na personal informations in where sa personal informations na yon, pwede tayong tamaan doon ng tinatawag natin na cyber attack or
cyber threat. Okay. So according to the research paper or survey paper of Chalice Umurog tsaka si Rogie Medina, sabi nila in their paper na Internet Security Awareness of Filipinos, a survey paper, according sa kanilang conclusion, Filipinos are susceptible to cyber attacks. Particularly, itong dalawang ito, si malware attacks tsaka si phishing. Kasi nga, naging susceptible tayo for attacks kasi, ayan, alam naman natin. And we are practicing the online nature. Yun nga lang, limited yung understanding natin of the purpose. Yun yung sinasabi sa paper nila. And then we will discuss this as we go on with our discussion. Therefore, proper education daw through training and awareness is effective approach to remedy the situation. At hindi lang po dapat proper education through training and awareness. But instead, of course, tayo, kailangan din natin isabuhay sana yung what we have learned on the trainings. Or else, kasi ganito, kahit individually magre-research lang tayo of how to be secured through online, pero dahil nga meron ng kalakip na pera yung pag-uusapan dahil gagastos ka, doon tayo umaatras, nagbaback out tayo. And then iisipin na lang natin, hindi naman siguro ako tatamaan ng cyber threat na yan. Ano lang naman ako, simpleng tao lang naman ako. Hindi naman ako mayaman, gaya ng iba. Siguro naman ang tatamaan niya na yung mga mayayaman lang. In which it is not. Kasi nga tayong lahat ay pumasok sa cyberspace, sa virtual world. Halos tayong lahat na pumapasok doon is vulnerable for attacks. Depende na lang sa sitwasyon. Kung paano mo ilalagay sa alanganin yung sarili mo. Ayan. So by definition, cyber attack is a deliberate exploitation of computer systems. Yun bang talagang hindi ka lang randomly selected, kundi talagang tinudo nila yung pag-atake sa iyo at sa device na ginagamit mo. And just in case na nasa tinatawag ka na company network, dahil nga meron silang nakitang butas papasok, papunta sa iyo, there might be a chance na yung mga kasamahan mo within that network ay papasukin na rin nila dahil meron silang nakitang butas kung paano ka papasokin in the networks that you are using. Paano ba inaatake? Yun nga, cyber attacks use malicious code to alter computer code, logic or data, resulting in disruptive consequences that can compromise data and lead to cyber crimes. Ano karamihan nangyayari? Yun nga, yung malware. Tinatamaan na tayo ng virus. Even your IT professionals, di ba? Kaming mga IT pro sometimes, tinatamaan din ng tinatawag natin na computer virus. Paano nangyayari tinatamaan kami ng computer virus? Nag-iingat kami through online, pero there are some who are using what we call secondary storage device, especially yung mga flash drive, na dahil nga nilalagay, kailangan lang i-insert yung device tapos sabihin nila, sir, meron po akong report, soft copy po ito. It's just that na wala naman po akong internet connections, nandito naman po sa flash drive. O kaya mga yung hihingi ng file, sir, pahingi naman po ng file na nire-require ng department natin. Meron po ako dito flash drive, sir. And then that particular flash drive might contain something na pwede ka ring atakihin. So maraming way kasi na pwede kang atakihin ng tinatawag natin na mga cyber threats. In which, ang pinakagrabe doon is just in case that your informations will be get. Yun yung phishing. And then, gagamitin mo yung account mo na yon by some other people na nagpapanggap na ikaw. Yun yung tinatawag natin na identity theft. Okay? So, bakit nangyayari ang ganyang mga bagay? Kasi nga, dahil sa tinatawag natin na rushing, yung pagmamadali. Ganito yung nangyayari. Dahil nga kailangan mo nang isubmit, and it's just that ang ginagamit mo ngayon na personal computer ay biglang hindi siya gumagana ayon sa gusto mo, kailangan mong pumasok ngayon ng tinatawag natin na mga internet cafe, wherein doon mo ginagawa yung bagay-bagay na gusto mong gawin. Nagla-log out ka doon ng yung tinatawag na mga social media accounts, and then nagla-log in ka doon yung tinatawag na mga email account mo. And then, dahil nga sa pagmamadali, nakalimutan mo siyang i-log out.
Na-realize mo na lang, nung nasa bandang kalagitnaan ka ng papauwi, hala, hindi ko na-log out yung account ko, what shall I do now? Dahil nga sa pagmamadali. Tsaka yung lack of awareness. Yung lack of awareness naman, kasi minsan sa mga cyber cafe, sa mga internet cafe kasi, ang nangyayari is that meron tayong tinatawag na mga workstations at meron siyang tinatawag na server computer. Wherein, ito si server computer, pwede i-track down. Yung ano yung ginagawa mo doon in your personal computer. Kinakapture yan eh. Dati gumagamit kami ng tinatawag na classroom spy for the purpose of kinukuha yung information sa anong ginagawa ng different user. Sa school naman gumagamit kami ng LAN school, di ba? For the purpose lang just in case that you will try to trace, especially pag nakatalikod na yung mga monitor, minsan hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa ng mga students before, di ba? Sa face to face. So ginagawa namin, naglalagay kami ng LAN school. Ang pinaka-purpose doon is to check ano ba yung ginagawa ng mga students once nakatalikod tayo in the computer. So makikita doon yung mga screens nila, ano yung activity na ginagawa nila doon. Minsan nga, pwede kang magbigay ng message sa kanila, mga ganyan. So, you have to be careful. Kasi nga, yung rushing tsaka lack of awareness make the perfect setting for successful cyber attack or cybercrime. Ganon yung magiging problema. Just in case na hindi natin nilalagay sa saktong oras at saktong panahon yung mga ginagawa natin. So we have to be careful. So ano yung mga cyber threat na tinutukoy sa research paper? Ito yun, malware. Una, malware. So also known as maliciousware, itong si malware is a coined word from malicious tsaka software. Kaya tinawag siyang malware. Is a broad term used to refer to viruses, worms, ransomware, Trojan horses, keyloggers, rootkits, spyware, adware, and other malicious software. Malware is designed to disrupt normal computer or mobile operations. Kasi nga, pag tayo ay tinamaan ng tinatawag natin na viruses, si viruses kasi are what we call self-replicating programs na ang pinaka-purpose lang nun, dadami siya within your computer systems, kakainin yung space ng iyong storage device. Hanggang sa pag mapuno talaga yan at hindi talaga may detect, ayan nga, babagal si computer unit, yung performance niya. Pero ang mas pinaka doon is just in case na ito nga, yung mag-gather yung personal information mo. Or it get access to the private computer systems and even to show unwanted advertising. Pag tinamaan ka ng tinatawag ng mga adware na yan, bigla na lang silang magpa-pop ups. Pero ang pinakamahirap doon, pag tinamaan ka ng tinatawag na ransomware. Ano bang nangyayari pag tinamaan ka ng ransomware? Yun nga, itong si ransomware kasi, pinapadala siya through email. Di ba? Minsan. Pinapadala siya through email, sabi nga ni Doc Charis kanina, na sa email na yon, bibigyan ka ng tinatawag na eye-catching na mga titles na you won something like this. So ikaw naman ngayon na pag pera kasi yung pag-uusapan, minsan it triggers us at doon parang na-open yung unconscious mind natin na ito kailangan ko itong i-open. Kahit hindi natin alam kung sino talaga nagpadala nun, di ba? So ino-open natin. Kaya nagiging prone tayo for attacks for ransomware. Tapos may mga link doon or kaya may button na okay lang naman just in case na mabasa mo doon na nanalo ka, open mo yung yung email na yon. Huwag mo lang i-click anything from there, including yung mga links just in case na may nanalo ka ng 50,000 pesos kahit ganyan lang. You have to ask yourself lang, bakit ba ako nanalo ng ganito? Hindi naman ako sumali sa ganyan. You have to assess, you have to ask, you have to investigate within yourselves. Bakit kaya ako nakatanggap ng ganito? Tapos bakit hindi ko kilala itong nagpadala na ito sa akin? So wag mo na siyang bigyan ng chance. Or else, pag ikaw talaga ay tinamaan ng tinatawag natin na curiosity, kasi nga iisipin mo, baka totoo naman, sayang din naman yung 50,000 pesos. Di ba? So kung sakali man na talagang tinalo ka
ng iyong curiosity na how about kung totoo, kahit hindi mo naman talaga kilala kung sino yung nagpadala ng email na yon, di tatamaan ka talaga ng tinatawag na ransomware. What will happen? Okay lang if tamaan ka ng ransomware, tapos what it will do in your computer system is that i-encrypt niya lang yung file mo. So anong mangyayari? Lahat ng files mo i-encrypt niya, in which it requires you a certain password para lang ma-decrypt yung file na yon. Pag encrypt niya na ganyan, just in case you want to open that particular file, magdi-display po yan that you have to send an amount of this to this particular link or in certain Bitcoin na account. Just in case naman na hindi talaga nun, they will just ask information from you. Pero yun nga, what is your assurance na pagbayad mo ng ganyan, ibibigay talaga sa iyo yung right password? Kasi baka naman, nagbayad ka na sa kanila, pero in return, hindi naman tama yung password na ibinigay sa iyo na pag-input na mo ng ganyan, wala ring nangyayari. In which, hihingi ulit sila sa iyo ng pera na ganyan. Ang pinaka-worst doon is that just in case you will try to, yung tinamaan ka ng ransomware na yan, ang makikita mo na lang talaga sa iyong monitor is yung tinatawag natin na exclamation point. O di naman kaya ay yung bungo. Siyempre, sa kagustuhan natin na baka just in case I will try to restart this computer, magiging okay na ang lahat. Ang gagawin mo ngayon is that, okay, sige, I will try to restart my PC. Pag restart mo ng ganyan, ganun pa rin. Naka-exclamation point or nakabungo. So what will happen? Ang masasuggest doon, bili ka na lang ng bago. Kasi wala na. Kahit kukontak ka pa sa kumataki sa'yo, wala ka ring assurance na tama yung ibibigay sa'yo na informations. Di ba? Okay, so prevention. Anong dapat gawin? As computer users, you should make sure na yung firewall mo are on. Tapos, kung naka-on yung firewall mo, if possible, you have to avoid yung tinatawag natin na mga questionable websites. Yun nga lang, there are some cases kasi na kahit alam natin na unsecured website siya, dahil nandun yung kailangan natin na parang additional materials for students learning, wala tayong magagawa kundi ano na lang, we have to take chances na baka naman hindi ako atakihin just in case. Pero, that is what we call visiting a certain website at your own risk. Na kung sakali man tamaan ka, na ganun talaga. Kasi alam mo naman kung ano talaga yung kapalit just in case na bibisita ka sa isang uncertain websites. Two ways lang yan. Either tatamaan ka or hindi ka tatamaan. So, it depends upon you. And then of course, be alert when opening any suspicious email messages. Pag hindi ka talaga sure kung sino ang nagpadala ng email na yon, disregard mo na lang. Huwag mo nang bigyan pa ng kahit konting panahon para ma-open or ma-trigger pa yung curiosity mo para i-open lang talaga yung email na yon. Kasi just in case na talagang intended for you talaga yung email na yon, kukontak naman talaga sa'yo yung certain person, di ba? Para lang ma-open mo yung email na yon kasi importante yan para sa'yo. Pero just in case na hindi mo siya, ibabaliwala mo lang siya, and then after deleting that particular email, wala nang support, so ibig sabihin, that particular email is not intended for you. Kahit pa man pera yon. Kung naalala nyo, during that time na nanalo yung Lakers sa hindi pa sa championship ng NBA, yung sa conference pa lang nila, ang nangyari niyan, pagdating ng gabi, sa Facebook, nagkaroon ng Facebook Live, wherein, sabi doon, just in case you want to receive money from LeBron James, all you have to do is to click this link. And then, if ever you will try to click this link, you will be asked for your bank accounts, mga ganyan. So, ikaw naman, kung sakali man na, halimbawa, hindi ka masyadong techy na user, halimbawa, kung student ka lang, tapos nakita mo, pag i-click ko daw ito, mananalo ako ng pera from LeBron James. Kasi makikita mo doon sa videos na si LeBron James ay nagbibilang ng pera. Mga ganyan. Tapos meron siyang kausap. Naka-live siya.
So, ikaw naman, kung sakali man na makikita mo yung mga ganyan, it might triggers your curiosity na baka nga naman tama ito. So, you have to click that link. After clicking that link, kung sakali man that is a cyber attacks, it might be napakasok na doon yung mga threat, kagaya ng mga viruses o di kaya naman yung mga softwares na kukunin yung informations mo papunta sa kanila. At hindi lang yan, they will be requesting na kailangan mo daw mag-login. Na pag-login mo ngayon, makukuha nila yung username tsaka password. Diba? So you have to be careful with those things. Especially pag mag-visit ng websites. Ayan. Next, sa phishing naman. Phishing is a social engineering attack that sends malicious emails. Yun nga, madadalahan ka ng email, kung hindi man ransomware ito, it might be phishing ito. Ang nangyayari is that, para siyang mga fake websites that appear exactly the legitimate sites devised in clever ways to fool clients into handing over valuable and sensitive information such as username and password. Nangyayari karamihan ito sa tinatawag natin ng mga banking transaction. Wherein, for example, meron kang PNB account. And then, sa kagustuhan ng mga attackers na makukuha yung personal information mo, they will send an email to you na it appears like parang galing siya sa PNB, even though, kasi minsan tayo na mga nag-open ng mga email accounts, hindi natin tinitingnan yung yung email address eh. Ang tinitingnan lang natin yung header kaagad nung email message na yan. Tapos halimbawa ginamit nila doon PNB, tama naman na PNB na logo, tapos header ng PNB, tapos informations na meron kaming updates na ginawa. For you to be able to follow our updates, you have to click this link. Then pag click mo, halimbawa lang, i-click mo yung link na yon, na instead of, ang nakalagay sa link is www.pnb.gov, halimbawa .gov.ph, mga ganyan. And then yun pala, by clicking that one, doon sa URL nakalagay na hindi talaga PNB, but instead nakalagay prb.gov.ph, halimbawa, mga ganyan yung lalabas. Ikaw naman na user ngayon, halimbawa pag hindi ka totally IT, sometimes kasi dinidisregard mo yung email, yung tinatawag natin na address bar, di ba? Hindi natin medyo binibigyan ng pansin. Kung nakalagay ba talaga sa address bar is ang correct na web address ng isang company, di ba? Iilan lang naman talaga sa IT rin, yung nagbibigay panahon talaga na tinitingnan yung address bar kung tama ba ito or hindi. So halimbawa, hindi tama yon dahil nga gawa yon ng tinatawag natin ng mga cyber attackers or ng mga hackers or ng tinatawag natin na cyber criminals. Ang mangyayari is that meron dong lalabas na form for you to fill in your username, password, and other banking informations and personal informations. Then nakikita mo naman nung nilagay mo yung username mo, tsaka yung password mo, nakalagay naman doon dot or asterisk. So dahil nga ganun yung nakikita mo, especially pag hindi ka IT personnel, iisipin mo, legit itong website na ito kasi naka-encrypt pa rin eh. Hindi naman nababasa yung password ko. Pero sa kabilang side ng developer ng webpage na yon, na parang pinaka-replica lang, kasi gusto nila makuha yung informations mo, nababasa talaga yung content ng password na yon, di ba? Pagpasok nun sa database. Kaya you have to be careful with regards to phishing. Yun nga lang, hindi natin naiiwasan sa phishing kasi ito, preventing these attacks can be tricky as these breaches invoke the human element. Ano yon? Yung carelessness. Carelessness in a sense na hindi natin masyado binibigyang pansin yung address bar. Kung tama ba yung link na nakalagay doon for a certain banking company or hindi. Basta nakikita na lang natin yung content ng web address na yun, website na yun na para talaga sa ganyang banking company siya. Yung ignorance natin, tsaka yung fear, at yung curiosity sometimes. Yun bang baka, di ba? Urgency, yung pagmamadali, hindi na natin talaga tinitingnan masyado yung details or similar behaviors. So, karamihan, tinatamaan tayo ng phishing dahil sa mga human factor na yun. Kaya nagkakaroon ng upsurge of the cyber attacks
Especially ngayon sa Facebook minsan, meron na ring phishing na nangyayari, di ba? So we have to be careful of using these things. So just in case na makaka-receive ka ng mga email accounts na hindi mo hindi ka masyado familiar kung ano yon. So ito yung mga common features of phishing email. Halimbawa yung mga too good to be true na mga email. Yun bang nananalo ka ng ganito kalaking mga pera? Congratulations, all you have to do is to give your personal banking informations nang sa gayon ay mapadala namin sa iyo yung pera mo. Log in here para mapadala namin yung pera mo. So kung sakali man, yun nga yung sinabi ko, kung sakali man nananalo ka ng pera na hindi mo naman talaga alam bakit ka nanalo ng ganyan kalaki. So you have to assess to yourself kung ito ba ay legitimate or hindi. Kung sakali man na magkaroon ka ng doubt, disregard mo na. Mapapahamak ka lang yan. Okay? And then number 2, sense of urgency. Karamihan kasi sa tinatamaan ng phishing is yung mga nagmamadali. Yung hindi nagbabasa talaga kung ano yung pinaka-content niya. Ang tinitingnan na lang is kung ano yung mas nakabold na positive information, yun lang yung tinitingnan natin at hindi dinidisregard na natin yung ibang informations. So, wag po tayo magmadali once na dito po tayo sa tinatawag na virtual world. Number 3, yung mga hyperlinks, yun nga yung sinasabi ko. You have to check sa links na ibinibigay nila kung tama ba versus sa company kung saan ka nagpe-perform ng iyong banking transactions. Kasi baka may mali doon. Number 4, yung mga unusual sender. So, pag hindi mo kilala talaga yung nagpadala, disregard mo na. Kasi baka that particular email is not intended for you. It's just that isa ka sa mga nakuhanan ng informations. Tapos, ang ginagawa nila, ibinibigay nila yun sa mga advertisers. So, si advertisers naman, padala lang sa mga email ng ganito mga informations. Not necessarily intended for you, pero it might be na isa ka sa mga interested of these particular things. Ito namang si cybercriminals, nakikisali rin na for the purpose of getting some amounts from you, ayan, nagpe-perform sila ng tinatawag na phishing. As, yun nga, hindi mga kilalang sender yan, so disregard mo na. Next, sa mga attachment. Sabi ko nga, kung sakali man na nakareceive ka ng email, tapos it happens na yung curiosity mo ay hindi mo talaga ma-stop at i-open mo yung email na yon, i-open mo siya. Pero disregard mo lang yung attachment. Why? Kasi ito naman si virus, hindi naman siya active eh. Passive ito. Ibig sabihin, it needs a triggers para ma-perform niya yung kanyang set of programs. So, anong triggers doon? Sakali, meron kang i-click na mga link o di kaya naman ay meron kang i-click na mga buttons. Doon siya nakakapag-perform. Di ba? So, you have to be careful with regards to the attachment that is being given. Okay? Ayan. So, how to be cyber safe? 10 lang po ito. First, you have to create complex passwords. Di ba? Kung sakali man na meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 account on Facebook, tapos meron din tayong dahil meron tayong 5 accounts sa Facebook, possibilities, meron din tayong 5 accounts on a certain email service, di ba? So kung sakali man na marami na yon, sa dinami-dami nun, huwag naman sanang dumating sa puntong sa 5 email account mo, iisang password lang yung gamit mo. O di naman kaya ay sa 5 Facebook account mo, isang password lang yung ginagamit mo. Tanong doon, sir, bakit ba kailangan magkaroon ka ng ganun karaming Facebook account? Kasi minsan, sa ibang professionals, ang ginagawa nila, pinaghiwa-hiwalay nila yung kanilang mga contacts para hindi parang in just one account, parang nandun na lahat. But instead, depende sa gamit yan. For example, if you are a teacher, so gagawa ka ng account na ang kasali lang doon halos puro teacher. Di ba? Kung meron kang personal, ang gamit lang doon is for family use. Tsaka sa friends. Tapos para sa students naman, meron ka rin account para sa students. Para ang nandun, puro lang students. Para in case na mag-post ka something for the students, hindi naman intended si teacher doon. Hindi naman intended yung mga friends mo doon.
So, ang makakabasa lang ng post na yon is sa mga students lang. The same with kung meron kang i-post na mga kalokohan, di ba? Kasi nga you have your personal life naman. So nagpa-post ka doon ng mga kalokohan mo. So kung sakali man dito mo siya i-post sa personal account mo, para makakita lang yan is yung set of friends mo tsaka yung family member mo. Sa teacher naman, kung sakali man meron kang ibigay na informations na para sa organization o sa teacher, doon ka rin magpo-post. Kaya minsan magkakaroon ka ng 3 accounts para mahiwa-hiwalay lang yung pinaka-purpose of if you will try to post something on your accounts. So kung marami ka ng accounts, pwede kang gumamit ng tinatawag natin na password manager. Si Google naman meron siya eh. So you can visit password.google.com nang sa gayon ay makikita mo doon yung different passwords na nakasave for your different accounts na ginagamit. Ayan. Para hindi ka na mahihirapan pang mag-isip kung ano ba yung mga passwords na ginagamit ko on this particular account. Di syempre, itatanong mo rin, sir, how about online yan, sir? So, hindi pa rin safe. So, pwede rin naman na you have to open an Excel. Tapos, sa Excel, doon mo ilalagay yung username, password, tapos ilagay na mo na rin yung pinaka-purpose of that particular account. Nang sa gayon, paglipas ng panahon, alam mo kung ano yung purpose ng mga account na yan. So, kailangan mo lang talagang iset kung ano yung pinaka-purpose ng lahat ng bagay. And then, para mas safe, lagyan mo ng password yung Excel file na yun. Nang sa gayon ay kung sakali mang merong gustong mag-open ng that particular file, hindi nila basta-basta ma-open. Kasi meron siyang tinatawag na security key. Okay? So either gagamit ka ng tinatawag natin na password manager from Google or gagamit ka from McAfee, yung True Key. Ayan. So, yun nga, pinakita kanina ni Madam Charis of how long it takes to crack your password. Kasi sabi nga, there are 2 types of passwords. We have what we call the simple and the complex. Wherein, ang simple na mga password, it contains only the lowercase letters. Yung mga maliliit lang. Yung mga mga litra natin. Samantalang itong complex is composed of upper, lowercase, numbers, and special characters. So kung sakali man, ito yung mga password mo. Halimbawa yung password mo is 7 characters. Tapos gagamit ka lang ng simple password na mga small cap, it takes 9.5 minutes makakuha na yung password mo. Pero kung sakali man na gawin mo siyang complex, it takes 1 month and 2 weeks. Sa 7 characters. Hanggang sa 12 characters yan. In which, sa 12 characters, gagamit ka ng mga small caps, 1 decade. Di ba? So, matagal na. So, pero kapag gagamit ka ng complex, it takes 3 centuries before daw ma-crack. Pero, sabi ko nga, huwag kang magpakampante with regards these informations that is being given to you. Kasi baka pakanalan din ito ng mga password hacker. Pero sa totoo niyan, nakagawa na sila might be nung tinatawag natin na algorithm para mas mapabilis pa kung paano i-hack yung mga password natin. So we have to be careful. So paano pa ba natin malalabanan kung sa hacking yung mga password natin? Ayan. So instead of using password, pwede tayong gumamit ngayon ng tinatawag na passphrase. Ginawa ko na ito. Gumawa ako ng Gmail account. Tapos, ang ginawa ko doon, I have used a passphrase. Anong nilagay kong passphrase? Ang ginamit kong passphrase is yung cheat code ng larong Earth Empire. Di ba? So, meron akong isang Gmail account. Tapos, ang nilagay ko doon na passphrase is yung cheat code from Earth Empire. So, that is equivalent to mga 7 words. So, kung 7 words, ilang characters kaya yon? So, marami-rami din yan. Meron pang spaces tsaka special character na nakalagay. So, if ever man, mahihirapan ngayon si hacker to hack my password kasi gumamit na ako ng passphrase. Gumagamit din ako ng passphrase sa Facebook account ko. So, it depends upon you if you will try to change your password into passphrase. Ang kagandahan kasi nito, ang passphrase is longer than password and contains spaces in between words. Unlike sa password, kasi nga word siya, walang space. Di ba?
Kasi paano magiging word kung lalagyan mo ng space? So a passphrase can also contain symbols and does not have to be proper sentence or grammatically correct. Walang problema yan. Kahit kukuha ka lang ng isang one line from your favorite song, di ba? Halimbawa, you will say ang magiging passphrase mo is nothing's gonna change my love for you. O, di ba? Sa nothings pa lang, meron na dong apostrophe, special symbol yon. So it really takes time. Mga ganong password yung ginagawa mo. Nothings, space, gonna, space change, space my, space love, space for, space you. Di ba? So, ganon kahaba yung magiging passphrase mo. So, sa 12 characters pa lang, nahihirapan na si hackers to hack your account. How much more kung passphrase yung gagamitin mo? So, ano ba yung nagiging kagandahan pag gagamit ka ng passphrase? Passphrases are easier to remember kasi nga favorite mo yan eh. Favorite na liner mo yan eh. Parang one line lang na siyang ginamit mo nung pinasagot mo ng oo yung nagiging special someone mo. Mga ganyan. O di naman kaya mga one line from your favorite song. Mga ganyan. So, easier to remember. Number 2, passwords are relatively easy to guess or crack. So, si password kasi, madali lang siyang i-guess or i-crack ng tinatawag natin na humans or robots kasi gumagawa na sila ngayon halos ng algorithm for that. Pero si passphrase, dahil nga medyo mahaba siya, it really takes time for them to identify kung ano ba talaga yung passphrase na ginagamit ng taong ito. Di ba? And then number 3, it satisfies complex rules easily. The use of punctuation, the uppercase, the lowercase, andyan na in the passphrases. So, with regards complexity of password, na-meet na ni passphrase, di ba? So, walang problema. Number 4, ito ay supported ng ating tinatawag na mga major OS, yung passphrase na yan, in which abot siya sa 127 characters. So sa 12 characters pa lang, gano'n na katagal. How much more kung 127 characters yung iisipin ngayon ni hackers para lang ma-hack lang talaga yung isang account na yan, di ba? Then number 5, passphrases are next to impossible to crack. So medyo mahirap daw i-crack talaga itong si passphrases in compare sa tinatawag natin na password. So, it depends upon you if you will try to change your password into a passphrase. It's just that, put in mind, you have to remember kung ano yung ginamit mo na passphrase for your account. So, passphrases management, yun nga, you have to use strong passphrases. So, lahat naman ng passphrase is strong na in a sense na medyo mahaba talaga yan. One-liner kasi na parang sentence siya. Pwede mo rin siyang i-change periodically if you want. And pinaka-importante sa lahat, never share your passphrase. Huwag mo siyang basta ibibigay na lang sa mga kakilala mo. Minsan, dahil sa rushing, tsaka lack of awareness, minsan ibinibigay natin kasi sa mga kakilala natin para lang makatulong kung meron mang kailangan talagang gawin. And it happens kasi na wala kang internet connections, nasa nasa outing ka, tapos biglang naka-receive ka ng message nga, sir, kailangan daw ito, kailangan daw ganyan, nakasend na daw sa email mo, what should I do? So, ang ginagawa mo naman, ibinibigay mo na lang yung passphrase na yan doon sa kilala mo. Make sure na pagbigay mo ngayon ng passphrase na yan, in a matter of, for example, you will say, you can access my account for 1 to 2 hours. Di dapat, after 1 to 2 hours, palitan mo na naman yung passphrase na ginamit mo for your account. Nang sa gayon ay safety yung personal account mo na yon, di ba? So ganyan lang yung mga techniques natin. Then for number 2, boost your network security. Yun nga ang paggamit ng VPN. Ang karamihan kasi sa mga gumagamit ng VPN ngayon is for gaming purposes. Kasi nga meron namang mga VPN na meron siyang mga sites na mas mabibilis talaga, especially sa other countries, na mas mabibilis yung kanilang mga internet connections. Yun yung pinaka-purpose ng VPN natin. Pero, ikaw naman as a user, pwede kang gumamit ng VPN. Meron tayong suggested dito sa baba na mga sample VPNs. It depends upon nyo na lang kung saan dyan yung pwede nyong gamitin. Ang mangyayari kasi is that whatever comes in and comes out in your computer unit
ay encrypted po siya ng VPN. So, ibig sabihin, pag bibisita ka ng isang website, halimbawa sa computer mo type ka ngayon sa web address mo ng isang website, tapos send, enter key. Paglabas niyan, papuntang PC mo, dadaan siya ngayon sa network, halimbawa nasa school ka, dadaan siya ngayon sa network ng school nyo. Itong si IT ngayon, hindi niya alam kung ano ba yung sa IP address na yan na gamit mo, ano ba yung data na ina-access o ano ba yung websites na ina-access mo. Hindi niya makikita yan kasi encrypted And then paglabas niyan from the school network papuntang ISP, si ISP hindi rin niya makikita kung ano ba yung website na binibisita mo. Until papasok siya doon sa VPN network, and then si VPN ngayon yung maghahanap. And then, pag makuha na ni VPN yung hinahanap mong website, ibabalik naman ni VPN ngayon sa'yo yung informations na yun. Pero encrypted pa rin. Dadaan siya sa ISP nyo, and then dadaan siya sa school. Pagdating sa'yo, it will be decrypted by your VPN na used, and then mababasa mo na, makikita mo na yung informations. So, ganun yun. Magiging hidden data siya. So, hindi nila malalaman kung ano talaga yung pinasukan mong web address. So, ang kagandahan doon, kung sakali man halimbawa ay parang tinatawag natin na block yung Facebook nyo. So, hindi malalaman ng school na gumagamit ka ngayon ng Facebook. Pero ngayon, okay na Halos open na lahat para sa Kasi nga, naka-online na, so halos lahat ng platform, ino-open na ng school nang sa gayon ay magamit. So, depende na lang kung merong mga forbidden talaga ng mga website ng school. So, just in case na gusto mo talagang pumasok doon, so yun yung pinaka-purpose doon ng VPN para hindi nalalaman ng IT personnel na ito pala yun. Pero just in case na si IT personnel malalaman na IP address na ito may ginawang kalokohan kasi may itinatago sa atin, pwede kang i-block niyan, di ba? So kasi magtataka yan bakit yung mga pumapasok na informations ay kakaiba? Kasi yun yung pinakatrabaho kasi ng mga IT personnel sa school natin, yung tinitrace yung ano talaga yung mga pinapasukan natin ng mga websites. Yun yung pinaka-purpose doon Kaya nga minsan, kinukuha yung mga MAC address natin. Kasi nga, kung IP address lang, tapos naka-dynamic siya, yung IP address na gamit mo ngayon, sa sunod na araw, might be nandun na naman sa ibang user. So, hindi talaga madidetect na ikaw yun. So, para makilala ka ng IT personnel talaga, kinukuha yung mga MAC address. Nang sa gayon ay matitrace ka kung ano ba yung pinapasukan mo talaga ng mga websites at ano yung transactions na ginagawa mo sa online. Ganun yung pinaka-purpose doon. Okay. So, next, of course, you have to use your firewall. This is an electronic barrier that blocks unauthorized access to your computers and devices. So, ibig sabihin, kung sakali man na merong mga unwanted data na papasok sa computer mo, si firewall ngayon can detect kung ano yung tinatawag na mga malicious na mga websites. Halimbawa, pag is-reset sa school na itong mga web address na ito ay hindi pwede, pag type mo pa lang dyan sa personal computer na gagamitin mo, then that particular, halimbawa, you will say facebook.com. And then, yan ay nakablock sa IT personnel using the firewall. Nakalagay na doon kung ano yung mga bawal. Hindi talaga makakapenetrate yun. So, hindi makakapasok, hindi makakalabas, hindi makakapasok ng informations if you will try to use Facebook. Kasi nakalagay sa firewall, bawal yan. Kasi nakaset doon sa firewall, doon pwede mong iset kung ano yung mga pwedeng gamitin at ano naman yung websites na mga hindi pwedeng gamitin. So, halos lahat ng mga alternative na IP address kasi minsan, 'di ba, ginagamit natin facebook.gov.ph. Minsan yung iba kasi gumagamit na talaga ng IP address, the penetration for the purpose of maka-access lang talaga. At tapos hindi lang 'yan. Maraming IP address kasi yung Facebook, kaya minsan si IT personnel kinukuha talaga yung mga IP address mismo na Facebook para in case hindi mo talaga siya ma-access. 'Di ba? Dati, pero ngayon okay na nga ngayon. Ayan, 'yun yung pinaka-purpose ng firewall. That is just in case na mayroong mga unwanted data or websites na i-access ng napapasok sa personal computer mo or lalabas sa personal computer mo, mafi-filter doon kung sino lang yung allowed na pumasok at hindi allowed pumasok. Para lang din yung bahay mo, in which sa bahay mo may nilagay ka na parang gate, kural, wherein ibig sabihin pag naglagay ka ng gate, hindi lahat
ng nasa community ay pwedeng pumasok sa bahay mo. But instead, just in case na gusto nilang pumasok dyan sa bakuran mo, they have to ask for parang permission na pwede bang pumasok, mga ganyan. Ganon lang din yung concept ng firewall. That is, nakalagay doon ano yung bawal at ano doon yung pwede. So yun yung pinaka-purpose para ma-filter out lang siya kung ano yung pwedeng pumasok at ano yung hindi pwedeng pumasok. Karamihan sa mga bata kasi sometimes if naka-open yung halimbawa meron kayong free wifi sa school, minsan sa free wifi kasi may mga bata kasi na uma-access ng tinatawag natin ng mga porn sites. So bawal kasi yun, di ba? Kahit na sasabihin ng mga bata, sir, educational purpose lang yung pinaka-purpose namin eh. Pero hindi eh. Yung pinasok nyo kasi na porn sites is hindi siya talaga for educational purposes. So ang ginagawa, binablock po yun. Yun yung pinaka-purpose doon. So hindi ka na ngayon makaka-access. Not unless meron kang personal data para lang maka-access sa ganang mga sites. Yun yung pinaka-purpose ng firewall natin. And then of course, yung antivirus ito. Antivirus software is a data security utility which is installed in a computer system with a purpose of protection from viruses. Kaya tayo gumagamit ng antivirus para maprotektahan yung mga computer natin using the antivirus. Yun nga lang, kasi nga tayong mga Filipino minsan ay ayaw gumastos. Kaya ang ginagawa natin, nagda-download tayo sa internet ng tinatawag natin ng mga free antivirus. In which, wala ka pong assurance that you will be given a full parang protection or shield from the virus attacks. There might be possibilities na magkakaroon lang po siya ng hole, parang butas, within your computer systems. Kasi, gumamit ka ng antivirus, instead of shielding you 100%, possibilities, it will shield only 25% from you. So, di ba? Ang mangyayari is that magiging prone ka for attacks. So, if I were you, make sure na meron kayong subscribe na antivirus. Kung nandito kayo ngayon gumagamit ng Windows 10, meron naman tayong tinatawag na Microsoft Defender, update nyo lang siya. Kung yung gamit nyo naman na operating system is licensed, so mag-update talaga yan. Yun nga lang, sometimes, si Windows 10 sometimes nangangailangan ng mga subscription fee pagdating ng panahon para lang mag-update talaga fully yung systems na yan. Pero kung gumamit lang tayo ng mga kanang gitawag ganina to nga mga software nga kanang bukot-bukot, di ba? For the purpose lang meron tayo operating system, so doon tayo magkakaproblema ngayon. Okay? So make sure that we are using what we call legitimate antivirus. Pero kahit gumamit kayo ng legitimate antivirus kasi meron tayong tinatawag kasi na mga digital signatures ng viruses eh. Yung virus signature. Wherein kung ngayon nag-update yung antivirus mo, hindi ibig sabihin na yung mga ginawa lang talaga ngayon ng mga cyber criminals ng mga viruses just in case you will be attacked, and then hindi yung virus na yun is hindi pa kasali sa tinatawag natin na virus signatures within your antivirus, hindi po yun nadidetect. So ano pa man, talagang prone tayo for attacks by the cyber criminals pagdating sa tinatawag natin na antivirus. The same with the spyware, the rootkits, the trojans, the phishing attack, the spam attack, and other online cyber threats. Halimbawa, you will say, sir, pwede ba ako mag-install ng 2 antivirus for my personal computer? Okay lang naman, depende sa'yo eh. Gusto mo yan eh. Pero yun nga, just in case that you will try to install 2 antiviruses, what will happen is that minsan yung isa magdi-deactivate po yan. Halimbawa, si Defender. Kung sakali mag-install ka ng another antivirus, si Defender magdi-deactivate po siya. So, hindi siya magpe-perform ng kanyang task. Pero, pwede rin mo rin naman siya iset para kung sakali man, meron kang tinatawag na regular scanning. Para pagdating ng schedule na yon, si Defender, mag-scan siya in your computer system. While meron kang another antivirus. So, depende na lang yan sa'yo. Next, Click Smart. Huwag po tayo basta-basta mag-click na lang. Diba? Piliin po natin kung ano dapat ang i-share natin. Kasi minsan yung pinaka-defense na lang natin just in case dumating yung panahon na tayo ay mai-involve
sa hindi magandang pangyayari at tayo ay may file ng cyber libel, minsan sinasabi na lang natin, ay hindi po ako ang nag-post niyan. Ang account ko po ay nahack. In which, ang tanong, maniniwala kaya yung otoridad natin? Depende na lang kung sa mga rason kung paano talaga nangyari ang ganyan. So you have to be careful on clicking something. Kaya nga, laging sinasabi, click before, think before you click. Kasi nga, iisipin mo, kung sakali man i-click ko ang ganito, i-click ko ang link na ganyan, i-click ko ang button na ganito, ako ba ay hindi mapapahama? So you have to be careful on clicking something. Kung hindi siya kaya-aya, wag mo nang gawin pa. Kung sa tingin mo fake news yan, wag mo nang i-click pa. Okay? Wag mo nang bigyan ng panahon. Wag mo nang sayangin yung panahon mo sa ganyang mga bagay. Number 6, be a selective sharer. So, connected lang ito ng ClickSmart. Huwag kang basta-basta mag-share something kahit alam mo namang hindi ka sigurado with regards that particular balita. Kasi it might be na magiging isa ka pa sa pwedeng magkaroon ng problema niyan pagdating ng panahon. And it might be na sa pagkiklik mo ng mga ganyang bagay, it could be na meron na palang nakalakip doon na phishing na mangyayari, makukuha pa yung mga informations mo. So pag makuha na yung informations mo, yun na, nakaroon na ng identity thief. At worse doon, makuha pa yung banking informations nyo, mawawalan ka pa pagdating ng panahon. So huwag ka basta-basta mag-share. Tama na yung you are just an audience. Tingnan mo lang yung mga ganyang mga bagay, tapos pabayaan mo na, huwag mo nang i-share pa. Kung halimbawa, hindi naman talaga ganun ka-legit yung source ng information na yan. Number 7, protect your mobile life. Be careful where you click. Don't respond to messages from strangers and only download apps from official app stores after reading other users' review first. Meron kasi tayong mga tinatawag na mga free app eh. So ang nangyayari kasi sa mga free app natin is that nagpapahi-download data sa atong mga cellphone units wherein ang atong cellphone is malalagay sa alanganin. Ang cellphone pa naman natin contains information like our contacts. So pag sakali man patings yung cellphone mo is ma-phish, possibilities baka yung mga contacts mo doon makukuha nila. So you have to be careful. And then pag magpe-perform ka ng transaction sa mobile, you have to be careful. Kasi nga anytime, kasi nga pumasok ka rin sa cyberspace at atakihin ka ng mga cyber criminals. Number 8, practice safe surfing and shopping. Ito. Dahil nga karamihan ngayon is meron ng tinatawag na nag-online shopping na, nag-online transaction na. You have to be careful with your data. Kasi nga baka isa ka sa tatamaan na biglang dumating sa bahay nyo yung different orders. Di ba? Kasi nga nakuha na doon. Halimbawa, nakuha yung address mo. So ang gagawin ng ibang mga loko-loko, tatawag sila sa food parang food delivery. Tapos sasabihin, si Mr. Pedro Bono magpapa-deliver ng ganito, order na ganyan. Address sir, ito po yung address niya madam. Ito po yung address madam, ganyan. So ayan na. Matingala na lang ka in your side, bakit may nag-deliver na ganito na food sa amin? Di ba? Tapos hindi lang isa. Halimbawa, 5 yung dumating sa bahay nyo, nag-deliver ng food na ganyan. Hindi ka naman nag-order online. So magtataka ka na lang. So you have to be careful with your information kasi nga, it might be used against you. Pag may galit sa'yo, tapos para lang talaga na pagtatawanan ka ng mga kapitbahay mo, mag-order siya, ipapadeliver sa pangalan mo at sa address mo. Ito namang mga food delivery, wala silang double checking, basta na lang, sige, kukuhanin nila, tapos i-deliver nila. Pagdating doon, hindi naman talaga ikaw intended. Sasabihin mo na lang, madam, wala po akong ginawang order. Di ba? Mga ganyang bagay. So you have to be careful with your information, your personal information, specifically your address, your contact number, kasi pwedeng gamitin yan against you, especially may mga galit sa'yo. Pag order naman natin online, huwag tayo basta-basta bumili through online. Kailangan basahin natin yung reviews. Kasi baka doon sa reviews, hindi maganda yung supplier ng product na ito.
Di ba? So you have to be careful kasi baka maging biktima ka lang. Halimbawa ng student, bumili ng laptop, pagdating sa kanya, puro bato. Di ba? Mga ganyan. So you have to be careful. Make sure na yung kausap nyo is legitimate o di naman kaya ay may magandang reviews. Di ba? So you have to be careful. Number 9, keep up to date. Keep all your software updated, especially yung OS natin. Perform mo lang, halimbawa yung ano kasi natin, yung operating systems natin, auto-update yan. So update mo lang siya kasi that is good for ano naman. Yun nga lang, kung sakali man na hindi ka gumamit ng legitimate na operating systems, yung bukot-bukot lang, so mahuhuli at mahuhuli ka nung taga Microsoft, and then what will happen is that there are some functionalities madi-disable sa operating systems mo. Pero pag legitimate naman, walang problema yan. And number 10, keep your guard up. Make sure to back up your data on a regular basis. In case something goes wrong, you will not be end up in a losing end. So, lagay nyo lang lagi sa sarili nyo yung tinatawag natin na 3-2-1 backup attitude. Ano yon? First, you have to save and back up your file on a local disk. Sa D drive natin, di ba? Second, dapat mag-create din tayo ng backup doon sa external backup natin. Kasi in case na tinamaan tayo ng ransomware at masira yung personal computer natin, at least meron pa tayong backup file na nakalagay doon sa tinatawag na external backup, which is mga hard disk drives, external hard disk drives, o di naman kaya yung mga flash drives natin. And then third, yung online backup. So, pwede rin tayong mag-backup through online nang sa gayon ay meron tayong pagpipilian. In case masira yung local, kasi nga inatake tayo, meron tayong external. Kung sakali naman na bumaha sa inyo, at least meron tayo, at masira yung external, meron pa tayong online na file na nakalagay. So, walang problema. Sakali man tamaan ka of anuman, hindi ka uuwing luhaan. Kasi andyan pa rin yung mga files mo. Importante lang naman talaga sa atin is ang ating mga files. Ayan. So, sa data encryption, just in case that you will try to encrypt your file, kasi nga, halimbawa, gagawa ka ng mga payroll and then your boss will say, send mo sa akin yung payroll natin. Nang sa gayon ay ma-check ko kung tama ba yung ginawa nyong payroll. So, halimbawa, kung gumamit ka ng Excel file, encrypt mo lang siya. Lagyan mo siya ng password. Nang sa gayon, if you will try to attach this particular file in an email para isend mo sa boss mo, in case na mayroong mga cyber criminals na sinusundan yung transactions nyo, kahit makuha niya yung file na yan, meron namang nakalagay na encrypted password, encrypted file siya. So, kailangan ng password, and ang ginamit mo pa, passphrases, so it takes them time. Diba? So, mahirapan sila. Make sure lang na if ever you will try to send this encrypted file, ay separate siya from the passphrase. Halimbawa, i-email mo yung passphrase, tapos pwede mong i-text na lang yung tinatawag natin na passphrase. I-email mo yung yung file, tapos yung passphrase i-text mo lang sa boss mo. So make sure na in different platform yung pag-send, nang sa gayon ay safe talaga yung file natin. Di ba? Okay, just put in mind lagi po that cyber security is everyone's responsibility. Okay, thank you everyone for listening. So if you have some questions, andito lang po kami ni Ma'am Charis to address your questions. Thank you po. DJ Red in the mix. Follow the bass, follow the bass, follow the bass.